Tapos, Out. Alright. So, hi guys. Good evening and happy Monday night sa inyong lahat. At dyan na ba kayo? Ayan, meron ng 25 na nasa loob. So, welcome and good evening sa lahat ng mga guests, sa lahat ng mga members natin. And another night of webinar training ang ibibigay namin sa inyo. This time live to guys. It's August 29 ngayon. No? August 29, hindi po ito replay. So yan. Live na naman tayo. So yan, si Nel from Dubai. So welcome sa inyong lahat. At batiin ko lang yung mga nakapasok ng mas maaga. No? Si Mark Anthony, si Ellison, yun, no? Si Ellison, no? Si Ellison. Pleasure meeting you, brother. Ang laki mo palang tao, Brad. Yung boses mo kasi medyo maliit eh. Pero ang laki pala. Yan, si Five, si Ludwig. Yes, syempre, bagong gupit, no? Kasi may event. Kakatapos ng event natin. Most of you know na kakatapos lang nung event natin, no? And it was very, very successful. Ang dami talagang learnings, ang dami nagkaroon ng breakthrough. And ang maganda, no? Uulitin natin yan as soon as possible. Actually, bago matapos tong 2016, magkakaroon ulit tayo ng another event. Hopefully this coming November. And I hope, no, kung hindi ka naka-attend, I hope this time, pag nagkaroon tayo ng event, this time maka-attend ka na. Okay, and by the way, kung gusto mo makita yung mga picture doon sa event natin, no, tignan mo lang yung hashtag breakthrough event. No? So, for example, ito, puntahan mo lang dyan sa Facebook. Paano ba puntahan yung hashtag breakthrough event? Ito, breakthrough event. So, ito, i-share ko na lang din sa inyo. Yan, hashtag breakthrough event. Tingnan natin kung pwede yan. Yan ito, hashtag breakthrough event. Yan, puntahan nyo lang yan later, para makita nyo yung mga pictures na take o nakuna ng mga umattend, pati kami, etc. So yan. Alright. Sabi ni Ellison, yun ang secret ba? Maliit na boys pero malaking tao. Yes. Ayan. So, antayin pa natin na makapasok yung iba. Siguro, let's just give them another minute para makapag-log in and i-discuss na magsimula tayo, no, sa ating topic. And ang gusto ko i-discuss sa inyo ay yung topic about yung topic na sagot sa common question ng mga newbie at mga nagsisimula sa ating business, no. Yung question na yon ay, paano ako magkakaresulta kung wala pa akong resulta? Diba? Yan yung madalas na tanong sa inyo, yung mga downlines nyo na bago, yung mga members nyo na bago. And kung bago ka, malamang yun din yung tanong mo. Paano ako kikita? Paano ako makakapag-recruit? Paano ako makakapagpa-join kung wala pa akong resulta? No? Kung wala pa akong kinikitang income? Diba? Nakaka-relate ba sa ganong question? Mag-type nga kayo sa chat box. Ganon kasi yung madalas na tinatanong sa akin. Paano ako makakapag-convince, no? Yung pa yung minsan mga keyword. Paano ako makakapag-convince kung wala pa akong kinikita, wala pa akong proof, kung wala pa akong sariling resulta, paano ako makakapagpa-join? Diba? Sino nakaka-relate dun sa question na yun? Yun yung sasagutin natin, guys. And ituturo ko sa iyo kung ano yung specific na gagawin mo para kahit wala ka pang resulta, kahit wala ka pang kinikita, magawa mo makapag step by step, no, makaakyat dun sa resultang gusto mong makuha. Okay, kasi ako personally, no, wala din naman akong resulta nung nagsimula ako, no. So lahat tayo talagang magsisimula sa zero, no.
Pero ang tanong yun nga, paano ko magkakaresulta kung wala pa akong resulta? Di ba? Sige nga. Yes, live tayo. Ayan, si David. Ayan pala si David. Nice meeting you, David. Ayan. Paano nga po ba, kuya? Sabi ni Steve. Ayan, how to get more traffic. Magpapansin ka na magpapansin. Sa content creation, sa Facebook ads, sa YouTube. No? Create more content. Okay, pero yun na nga, sabi ni Nel. Yes, sabi niya. Well, yes. No? Yan yung mga common question daw. So, yun. So, bago ko i-share sa inyo yung strategy, may gusto lang muna akong ikwento sa inyo. No? And kwento ito ng isang network marketer. No? Parang kagaya natin. Network marketer siya na nung nagsimula siya sa kanyang business, wala din siyang resulta. Wala din siyang resulta. As in zero. Zero result. Wala din siyang kakilala. Wala din siyang mga kamag-anak o kaibigan na interested mag-business. No? So, nahirapan siya at hindi niya alam kung paano niya mapuproduce yung kanyang first result. Wala siyang ka-idea. Okay? And then, na-realize niya, no, itong tao na to, itong networker na to, na-realize niya na, uy, yung mga ibang member sa amin, mayroong resulta. No? Yung ibang member sa amin, mayroon nang nakakapag-produce ng resulta. No? Tapos, dito pa pala, no, ang problema kasi, every time na may parang nagpo-promote siya, laging tanong sa kanya, kumita ka na ba dyan? No? May income ka na ba dyan? Kamusta naman yung business mo? No, so yun yung laging tinatanong sa kanya. Okay, then doon niya napansin na yung mga member naman yung ibang member naman ng company namin, mayroon namang ibang resulta. Mayroong resulta. Kaya ang naisip niyang gawin, no? Yung una niyang naisip gawin ganito. Gamitin yung resulta ng mga taong may resulta na. Okay? Gamitin yung resulta ng mga taong may resulta na. Ito question Question. May Vic, try mo i-refresh. Okay? Ito tanong sa inyo Sabihin natin kailangan mo ng cellphone, no? Ngayon mismo, kailangan mong makagamit ng cellphone. Pero wala kang cellphone, no? Tapos hindi ka rin pwedeng makabili ng cellphone, no? Anong gagawin mo? Nakita mo yung mga kaibigan mo o yung sabihin natin kasama mo sa bahay, merong cellphone. Anong gagawin mo? Sige nga. Ito, second question. Sabihin natin napunta ka sa isang lugar, no? Na wala kang ibang kakilala at napakalayo ng lugar na yun sa bahay mo. Okay? Tapos, gusto mo nang umuwi. Kaso nga lang, napansin mo, nawawala pala yung pitaka mo. No? Wala kang pera. Wala kang baon. Pero kailangan mo ng pera, no? Para, syempre, pamasahe, para ipambili ng ticket, sabihin natin sa MRT. No? Anong gagawin mo? Sige nga. Sabi ni Ellison, manghihiram. Ayan. Makikigamit. Ayan. Makikitext. So, manghihiram din. Di ba? Manghihiram, sabi ni Reynaldo. Yun, tama yun. No? Pwede kang manghiram. No? Pwede kang makigamit muna. Okay? So, ganun din. Sa ating business, napaka-importante kasi talaga ng proof Kasi at the end of the day, yung mga question ng mga prospect mo, totoo ba yan? May kumikita ba talaga dyan? Yun yung question nila, totoo ba yan? No? Kasi gusto nilang malaman kung kikita din sila. No? Kasi kapag pag nakita nila, wala kang resulta, isipin nila, ay, baka wala naman talagang kumikita dyan. Di ba? Ibig sabihin, no, hindi rin ako kikita. Yun yung question nila. Ngayon, kung ikaw, wala pang resulta, hindi pa katapusan, no? Hindi pa katapusan ng business mo yun.
Hindi doon natatapos. Ang pwede mo ring gawin, kagaya ng mga sinagot nyo kanina, ay pwede kang manghiram. No? Pwede kang manghiram muna ng resulta ng iba. Okay? Okay, ito, ibigyan ko kayo ng diagram para mas ma-visualize nyo. Ang tawag ko dito, result cycle. No? Results cycle. Trademark, kasi ako nakaisip nito eh. Pag may gumamit niya na ibang nagtuturo, sa akin nila nakuha yun. Okay? Trademark yan, may trademark. Result cycle. So yun. Di ba? Ganyan itsura niyan. Pag wala ka pang resulta, use others success story. So gawin na lang natin success, no? Or result. Result na lang para mas maganda. Kasi hindi naman kailangan na super widely successful na, no? Kahit initial result lang, no? Kumita ng first commission, no? Result. Use others result. Ay gagamit ka muna, manghihiram ka muna. So itong person na to, itong person na wala pang resulta, ganun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, pinag-i-screenshot niya yung mga commissions ng ibang members, no? Yung ibang members kasi nagpo-post sa Facebook, kumita ako ng ganyan, no? Ay, nakatulong sa akin itong company na to. So ang ginawa nitong networker na to, itong networker na walang resulta, ang ginawa niya, ni-screenshot niya, no? Ni-screenshot niya yung mga testimonial, no, na available naman for public. No, tapos yung sa iba nagpaalam siya, no, pwede ko bang gamitin muna yung yung resulta mo para sa post ko, no, para sa video ko. Okay? So gagamitin mo muna yung resulta ng iba. Okay? Kapag ginamit mo yung resulta ng iba, no, eventually, no, kapag ginamit mo yung resulta ng iba tapos nagdire-diretso ka sa pagma-market mo, nagdire-diretso ka sa pagpo-promote, hindi ka huminto, eventually magkakaroon ka ng resulta. Eventually may maniniwala sa iyo, may sasali. Okay? Pero kung one time ka lang nag-share ng success ng iba, o one time ka lang nag-post, or 1, 2, 3 times ka lang nag-post, as huminto ka, wala mangyayari, no? So dapat consistent ka din, no? Hindi yan porke may ginamit kang success story o gumamit ka ng result ng iba, automatic magkakaroon ka na rin ng resulta. Hindi ganoon. Kailangan may consistency. No? So yun, kapag ginawa mo consistent yan, gumamit ka palagi ng istorya ng iba, ang mangyayari sa'yo, no? You will create your own success. Doon ka na magsisimulang, doon ka na magkakaroon ng sarili mong result. No? You will create your own result. Kasi nga eventually, meron at meron sasali sa iyo. Okay? Meron at merong maniniwala. Okay, maliwanag ba? Nag-i-echo daw yung audio. Okay lang ba dyan sa inyo? Hindi naman, di ba? Okay lang naman. No. Hindi nga, okay lang. Yan, lalapit ko ng konti. Yan. Para yes, dapat consistent, no? Dapat consistent. Okay? Dapat consistent ka sa paggamit ng resulta ng iba. Okay? And syempre, bigyan mo sila ng call to action na, oy, kung gusto niya rin yung result na nakuha niya, no, ito yung gagawin niyo. Pasalihin niyo, baka mamaya call to action mo, mag-like lang kayo. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo ipagawa sa kanila. Papuntahin ba sa link? Panoorin niyo yung video? Okay, ganon. So, bibigyan niyo sila ng call to action. Okay? Okay, so pag napag-create ka na ng sarili mong resulta, ito na. Okay na. Di ba? Ano nang next? Ito. Ang mangyayari, syempre, kapag meron ka ng resulta, yun, madali na yun eh. Di ba? Gagamitin mo na palagi yung resulta mo na yun. No, kapag meron kang first result na nakuha, gamitin mo kagad yun. Okay? Gamitin mo din kagad yun. Kumbaga, after creating your own result, no?
you can also use that same result para mas mag-increase na mag-increase yung iyong resulta. Okay? So, pwede tayo maglagay dito, sabihin natin ganito. Dagdagan na lang natin dito. Create your own result to produce more result, no? Parang ganun. Pero after nyan, sabihin natin nakapag-produce ka na ng resulta, syempre, ang mangyayari, meron ka ng mga downlines. Di ba? Syempre, meron ka ng, tawag dito, meron ka ng mga members na napasali. Di ba? So, anong gagawin mo? Anong sasabihin mo sa kanila? Pag lumapit sila sa'yo, no? Pag lumapit sila sa'yo, sabihin natin si Roel, no? Roel, pag lumapit sa iyo yung mga member mo, tapos sinabi, paano ako makakapagpasali? Wala pa akong resulta. No? Sabihin natin ganon, lumapit sa iyo yung mga member mo, no? Upline na Roel, o upline Irene, or upline Gerald. Ikaw may resulta na. No? Ako, bago pa lang, wala pa akong resulta. Anong gagawin ko? Paano ako magkakaroon ng resulta? Ano yung sasabihin mo sa kanila? Sige nga, tingnan ko nga kung may makakahula nung pwedeng ipagawa. Number 1 yan, ha? Okay. Si Aris, andito na. Ayun, no? Si Aris, oh. Right now, meron na tayong 105 attendees. Sige nga, antayin ko yung ano nyo, ha? Antayin ko yung ano nyo, yung reply nyo. Yan, sabi ni Ellison, use my result. Tama yun, gamitin nyo yung resulta ko. Yun yung sasabihin mo. No? Yun yung sasabihin mo, gamitin nyo muna yung na-produce kong resulta. Kasi wala ka pang resulta, sabihin mo sa downline mo, sa member mo, gamitin mo muna yung resulta ko. Okay, so, let your team use your result. No? Let your team use your results. No? Let your team use your result. Ipapagamit mo sa kanila yung resulta na nakuha mo. Sabihin mo sa kanila, guys, gamitin nyo muna yung resulta ko. Ito yung nagawa kong resulta, no? After 30 days, in the last 30 days, kumita ako ng 15,000 pesos, blah, 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 blah. No, dati, wala din ako resulta, etc. No? So, ipapagamit mo sa kanila yon. Pwedeng screenshot, pwedeng pahiramin mo sila ng video, pwedeng ibigyan mo sila ng mga, ng article na pwede nilang i-share, etc. No? Yes, Arnold, live tayo. Yes, ganun. Okay? So actually, ganun yung ginawa nung kaninang kwento natin, no? Yung kwento natin na networker, no? Kasi yun yung ginawa niya, no? Una, nag-screenshot siya ng mga success stories ng mga ibang members sa kanyang company. Tapos, yun yung ginamit niya sa kanyang email, yun yung nilagay niya sa kanyang mga sales video. And then, dahan-dahan, itong networker na to, na dating walang resulta, unti-unting nakapag-produce ng resulta. No? Dumating yung time na 1 month, kumita siya ng 30,000 pesos. No? Ganon. Okay, so nagsimula na siya magkaroon ng resulta. And then, yung mga member niya, ang ginawa, pinagamit niya yung resulta niya doon sa kanyang mga members. Alright? So, ito na. Dahan-dahan na rin nagkakaroon ng resulta yung mga member niya. Yung mga member niya, dahil yung mga member niya na yun, ginamit yung kanyang resulta, simula nagkaroon na rin sila ng resulta. Nagkaroon na rin sila ng mga yung mga member nila, first time kumikita, yung mga member nila, first time nakatikim ng commissions, no? So, ano mangyayari kapag ano? Anong next na part nitong result cycle? Kapag yung member mo, no, nagsimula ng kumita, ito na yung matindi. Ito na talaga yung breakthrough. Okay? Kasi yung story ng buong team mo na nagkakaroon ng resulta, yung team mo na nagagawa mong kumita sila, nagawa mo silang matulungang kumita, yun yung mas mag-e-elevate ng influence. No, yun yung mas tataas, no, yung bilang ng mga napapasali nyo. Okay? So, ang next na gagawin mo is use your team success story. Use your team. Tama ba?
team results. Results na lang pala para madali. No? Use your team results. So, ganun ang ginamit nitong networker na to na dating walang resulta. Ang ginawa niya, no? Siyempre, nagkakaroon na rin ng resulta yung mga member niya. Hiningan niya ng testimonial. No? Hiningan niya ng testimonial. Oy guys, pwede ko ba kayong mahingan ng short parang interview, na written interview. Sabihin niyo lang kung paano kayo nagkaroon ng resulta. Sabihin niyo lang kung magkano na yung kinita niyo, kung gaano niyo kabilis yan nakuha. No? So yung mga member nitong networker na to na dating walang resulta, no? Nag-share sila, no? Ng mga success stories. Tapos yung pinagsama-sama na kwento na yon, ng mga result story na yon, yun yung ginamit ng networker na yon para kumikitain yung kanyang first 6-figure income. No? Nung ginamit niya yung story, success story ng kanyang buong grupo, doon niya kinita yung kanyang first 100,000 in 1 month na income. No? So nagsimula yung lahat dito sa paggamit ng story ng iba. Okay? Next. Okay na. Ayan na. Ang laki na ng resulta mo, no? Ang laki na ng resulta niya, no? Ano naman ang next? Ito na yung magpapasabog na hindi lang ng personal team mo, hindi lang ng income mo, kundi pati ng buong company na kinabibilangan mo. Ito yon. Let others use your team results. Ibig sabihin, kahit mga hindi mo nakagrupo, no? Kahit cross-line mo na, no? Wala akong screen na sinishare. Sai. Video to. Kita naman, di ba? Pau. Meron na, coach. Okay, so yan. Ano next na gagawin mo? Let others, no? Let others use your team results. Ibig sabihin kahit mga cross-line, kahit mga hindi part ng team mo, papagamit nyo na. No? Papagamit nyo na yung story nyo o yung result nyo sa kanila. Bakit? Bakit papagawa? No? Bakit? Bakit ganun? Okay? Ganun para makapag-create na naman ng others result. Okay? Kasi pag pinagamit nyo yung success result ng grupo mo sa iba, ano mangyari? Yung mga iba magkakaroon din ng resulta. So therefore, babalik ulit dito. Pag yung ibang mga tao, ibang mga member nagkaroon ng resulta, pwede mo na namang gamitin yon, no? No, sa iyo. Pwede mo na ulit gamitin yung success results na yon for you para mas kumita pa ng malaki, para mas maging successful pa, at para mas kumuha pa ng mas malaking results. No? Kasi sa company, di ba? Sa company, sa organization, sa community, for example, sa atin, no? For example, sabihin natin sa Unity Network, no? Kapag nakita ng mga tao, ng mga prospects, na napakaraming tao nagkakaroon ng resulta dyan sa community na yan, ano mangyayari? Hindi mas mataas yung yung convincing power, di ba? Mas mataas, mas madali na natin sila mako-convince kasi nakikita nila ang daming social proof. Di ba? Hindi lang sa team namin yung nagkumikita, no? Hindi lang yung team namin ang yumayaman dito, ang dami rin iba, di ba? No? Ganun. No? Actually, yung kinuwento ko sa inyo, yung kaninang networker na walang resulta, yung person na yon, ako yun, no? Ganun yung ginawa ko nung first ever akong nag-create ng marketing materials to build a company, to build an organization. No, ginamit ko yung mga resulta ng mga naunang members sa akin. Okay? So yun, ganito cycle yung sinunod ko. Okay, so alam ko na this will work. And actually, doon sa magiging orientation training natin sa Unity Network, isa to sa training. No? Isa to doon sa tinuro ko doon dahil alam ko na this cycle, trademark process, no, trademark strategy ay nag-work. So, yan yung pwede mong gawin, no? So, ngayon, kapag nagtanong ka sa sarili mo, o kaya naman kapag may downline ka na lumapit sa'yo, anong gagawin ko?
para magka-resulta kung wala pa akong resulta? Sige nga, pag may lumapit sa'yo, or kapag ikaw mismo nagtanong sa sarili mo, paano ako kikita kung wala pa akong kinikita? Ano isasagot mo? Sige nga, paano ako magkakaresulta kung wala pa akong resulta? Ang galing daw, sabi ni 5. Sige nga. Question. Sagutin natin yung question. Anong gagawin mo kapag nagtanong ka? O kaya pag may nagtanong sa'yo ng question na anong gagawin ko? Kung paano ako kikita? Paano ako magkakaroon ng resulta? No? Kung wala pa akong resulta. Yan. Use others' result or my result. No? Okay? So ngayon, sa community natin, tsaka sa Facebook group page natin, ang daming mga nagpo-post doon, oy, kumita ako, nagka-cha-ching ako habang tulog, nagka-cha-ching ako habang ganito, ganyan. No? Pwede mong gamitin yun. Kung hindi ka komportable, magpaalam ka muna. No? Sabihin mo, oy, brother, nakita ko yung mga pinapost mo, okay lang ba? Gamitin ko yung resulta mo kasi wala pa akong success story na mai-share. Pwede ko ba munang gamitin yun? Pwede yun. No? Pwede ka rin magpaalam or kapag available naman publicly yung post, pwede mo namang i-screenshot or kung gusto mong i-blur yung pangalan. No? Pwede, pero yun, gumamit ka muna ng resulta ng iba. Okay? Okay, actually si Pablo andito ba? Bro Pablo Tugade Jr. Actually yun yung eksaktong ginawa niya, no? Si Pablo, member siya ng group or team ni Jico, no, yung isa sa mga top earner natin. Pero ang malupit, itong si Pablo, pumasok siya sa community natin, wala ding resulta. No, wala din siyang resulta noon. Pero yung ginawa niya, ganito, eksakto, ganito. Yung ginamit niya muna yung resulta ko, yung resulta ng upline niya, yung resulta ng ibang members. So yun yung post niya. Pag babalikan mo yung Facebook account niya, pag tinignan mo yung Facebook account niya ni Pablo, ayan si Pablo, pag binalikan mo yung post niya, puro ganun. Dati, resulta ng iba yung mga pinopost niya. Okay? Pero ngayon, syempre, puro resulta niya na. May resulta na siya eh. Okay? So, ganun. Pero ganun siya nagsimula, guys. Ayun, sabi ko nga sa inyo, this strategy, this process, this cycle, trademark, no? By Edward Leformina. Ano yan? Proven yan. No? So, yan yung gagamitin natin. Gagamitin mo, lalo na kung first timer ka pa lang. Iba po ba ang hype sa pag-share ng result? That's a good question. Dati confused din ako dyan sa dalawa. No? Dati, ayokong mag-share ng mga income proof. No? Dahil ang feeling ko, hype yun kapag nag-share ka ng resulta, pag nagpapakita ka ng pera. No? Pero, may distinction para sa akin, ang pagkakaintindi ko dito. Ang hype, mangyayari lang na hype ang isang story or isang testimonial kung yung statement na yon ay may halong hindi katotohanan. Kumbaga may sabihin natin for example sinabi mo na, oy kumita ako ng okay, for example, nakabili ako ng kotse dahil sa company na to o dahil sa opportunity na to. Tapos hindi mo sinabi na hulugan lang pala yung kotse na yun. No? Which is usually, no? Yan yung ginagawa ng mga traditional network marketer, no? Bumibili sila ng kotse, tapos hulugan, no? Syempre, yung down payment, magkano lang down payment sa kotse? 60,000 lang. 14,000, 25,000, makakapaglabas ka na ng kotse, di ba? Pero yung iba, sinasabi, oy, nabili ko dahil sa network marketing business ko, dahil sa company ko. Yung iba ganon. So, anong nangyari nun? Anong nangyari? Hindi naman talaga nila nabili yung kotse. Sinasabi nila nabili nila yung kotse. So, parang ganun yung hype. Okay? Okay, pero yung pagpapakita ng proof,
basically you are sharing kung ano yung naging resulta ng business mo. Okay? Basically, yun yung separation ng dalawa. Yung hype, may halong kasinungalingan, no? Meron kang hindi sinasabi, no? May other story na hindi ka sinasabi. Tapos yung proof, basically you are saying na ito yung kinita ko, no? Na walang halong kasinungalingan. Okay? So, ganun. Pero importante na magpapakita ka ng resulta. Dahil isa sa mga ano yan, isa sa mga law of influence, no? Social proof, no? Ang isa sa mga pinaka nakakapag-convince ng mga tao para mag-take ng action. Gusto nila makita, totoo ba yan? No? Kasi for example, sabihin natin na nagbebenta ka ng sabon na pampaputi, kailangan may pakita ka ng mga tao, no, na talagang pumuti sila doon gamit yung sabon na yun. No, kapag nagbebenta ka ng ng pampapayat, no, kailangan mayroon kang mapakitang mga result stories ng mga taong pumayat gamit yung ano na yun, gamit yung produkto na yun, di ba? Kasi kung wala, magdududa talaga yung mga tao. Okay, kung product mo, nagbebenta ka ng pampatigas, no? For example, pampatigas yung ano mo. Eh, hindi na kailangan ng social proof. Iba na lang. Sabihin natin, binibenta mo, no, pampayaman. Yan, business opportunity. So, kailangan, di ba, may papakita mo na meron talagang yumayaman dyan o nagkakaroon ng income, no? Kumikita. Kasi sabi mo, kikita ka dito, wala kang mapakitang kumikita. O, di ba? Ganun din yun sa mga other products. Alright? Pampapayat para maiba naman. Okay. Oo, normal talaga yan. May mga ganyan talaga, no? May mga tao talagang magsasabi ng ganyan, friend, no? Sabi kasi ni friend, Coach Edward, sa amin kasi negative na tao. Dami kasing negative na tao. Sasabihin nila, mauna ka muna, pag yumaman ka, susunod na ako. Meron talagang ganyan. Kaya nga sinabi ko kanina, huwag kang hihinto. Ano? Huwag kang hihinto. Tsaka sabihin mo sa kanila, pag yumaman na ako, ano ka sa akin? Who you? No? Pag yumaman na ako dito, who you ka sa akin? Hindi na kita babalikan, no? Sabihin, pag gusto mo sumali sa akin, sabihin ka, doon ka na lang sa mga wala pang resulta. Sabihin mo sa kanya, ganito, pag ako yumaman na, no? Hindi ka man sumali ngayon, gagawin ko pa rin itong business na to. Pag may resulta na ako, pag yumaman na ako, hindi na kita mabibigyan ng time. Pwedeng ganun. Basta pakita mo sa kanya na gagawin mo pa rin yung sabihin mo sa kanya, no? Na kung ayaw maniwala ngayon, okay lang. Hindi ka kawalan. Ang daming tao na kailangan ng ganitong business. Ang daming kailangan na gustong magkaroon ng ganitong extra pagkakakitaan. Pero huyo ka talaga sa akin pag yumaman ako. Ay, naka. Ayan. Ano pa? Sige, kung may question kayo dito, pwede tayo magkwentuhan saglit at pwede kayo mag-post ng question nyo dyan, no? Kung may question kayo regarding dito sa pag-borrow ng result ng iba, pwede mong itanong dito. So, bro, Coach Paolo, Adrian, baka may gusto kang i-share sa ating mga community members. Diba? Ayan, sige. Ilang minutes? Baka umaba. Kahit mga 5, 10, 15 minutes ka na. 10 minutes. Ito na lang. Sasagutin ko lang yung question ni Ellison. Ay, Pwede ko na din bang gamitin ang result cycle trademark at ituro at gawa ng blog post? Kailangan sabihin mo kay Edward Reformina ko ito natutunan. Joke lang, siyempre pwede. Sige, Coach Pao, ikaw na. Sige, may gusto kong i-share. Good evening, guys. And again, ako si Paolo Benson, one of the coaches of our community.
And dagdagan ko lang din yung sinabi ni Coach Edward. And ito actually naturo na niya to sa amin. So just to make sure na makinig ng mabuti kasi napaka-importante nito. Kasi kaya kami nagtuturo dito is para yung community natin maging iba sa ibang mga community. Kasi 'di ba, ang ginagawa nga nila nang-hype para lang may masabi na resulta, yung iba dinadagdagan, nilalakihan nila yung kanilang mga income. So basically, pagka yung prospect mo nag-chat sa'yo, nag-post ka for example ng other results. Ngayon, yung prospect mo, sabi niya, gusto niya, ikaw, gusto ko yung resulta mo, sabihin mo sa akin. Ngayon, what if walang-wala ka pang resulta? Zero. Ano yung dapat mong sabihin sa kanya? Okay? Ganito yung sabihin mo sa kanya. Kasi yung mga prospect na gano'n, dalawa lang kasi yung pwedeng nasa isip nila. Una, gusto nilang malaman kung talagang may kumikita dyan sa business mo. Pangalawa, gusto lang niyang sumali kapag ikaw mismo may resulta mo. So ngayon, paano mo sasagutin yung ganyang klase ng senaryo? So unahin na natin yung gusto lang niyang malaman kung talaga may kumikita. So unahin na natin yun yung ganong klaseng prospect. So sabi ng prospect mo, gusto ko malaman kung talaga may kumikita dyan. Ngayon sabihin mo sa kanya ganito. What if mapatunayan ko sa'yo, na meron talagang kumikita dito sa community namin? Handa ka bang tignan yung mga resulta na na-produce ng mga top earners ng mga members ng aming community? Tanongin mo siya, magtanong ka ng ganong klaseng question. Pag sinabi yan, sige, willing akong makita kung totoong may kumikita dyan. So ngayon, isend mo sa kanya yung resulta ng iba. So okay na tayo dun ha. So pagka nakita niya na totoong may kumikita talaga, ang gagawin niya ay mag-join siya. So ngayon, sagutin natin yung isang question na gusto niya, ikaw mismo may resulta. Diba? Gusto niya, mayroon kang big result bago siya mag-join sa team mo. Paano yun? Paano kung wala kang resulta, eh di hindi siya mag-join sa'yo? Ganito nga siya gagawin. Okay? Gumamit tayo ng reverse psychology na tatawag. Tanongin mo siya, bro, tanong ko muna sa'yo, bago ko sagutin yung question mo, gusto ko, ako muna ang sagutin mo. Tanongin kita, let us say na nag-join ka na dito sa business opportunity na to. Ngayon, baguhan ka pa lang. Wala ka pang resulta. Paano mo mapapa-join sa'yo yung prospect mo? Eh, wala ka pang resulta. Sasabihin mo ba sa kanya na kumita ka na ng malaking income para lang mapa-join sa yung prospect mo? Yung ganun kasing klase ng strategy, hiding yun. Gusto mo ba na magsinungaling ako sa'yo para lang mapasali ka? Kasi kami dito sa community namin, meron kami proper knowledge, meron kami proper strategy. Hindi kami nagsasabi ng mga exaggerated big income para lamang hype or mapa-join sa amin yung prospect namin. Okay? So imagine, kapag nag-join ka, wala kang resulta, ano yung gagamitin mong strategy para mapa-join yung prospect mo? Di ba wala? So ngayon, balik ka rin natin ngayon yung scenario. Ikaw, ngayon, tinatanong mo ako ngayon, gusto mong mag-join sa akin, let us say na wala akong resulta, eh di hindi ka na mag-join sa akin. Diba? Pwedeng ganun, di ba? O kaya naman, sabihin na rin na kumikita na ako ng 50,000. Ano yung matutulong sa'yo nun? Magagawa mo siya agad kitain? Diba hindi naman? Pwedeng ganun yung tanong mo sa akin. Tanongin mo siya. Kasi para malaman niya na pagka nag-join siya, hindi niya pwedeng gamitin, hindi niya pwedeng sabihin na malaki yung kinita niya para lang mapagpa-join. So, kailangan yung dumaan sa process. Okay? So, ngayon, isi-share ko sa inyo, isa pang story din. Yung bago yung ganong senaryo, ganito muna yung sabihin mo lang. Bago dumating sa last part, kasi last part conversation na yun. Pagka may gustong mag-join sa'yo, for example, gumamit ka na ng resulta ng iba, di ba? Nag-chat na siya sa'yo. Sabi niya, how to join your business. So, ibig sabihin, interesado na siya. So, ngayon, ganito yung pwede mong gawin. Nung sisimula ako, ganito yung ginawa ko. Sabi ko, hey, good question. Thanks for the inquiry. For example, ang pangalan niya, Michael. Tanong ko lang, bakit mo ako chinat? Bakit ka nagka-interest na mag-join sa business opportunity ko?
Ngayon, sasabihin niya, kasi nakita ko yung pinost mo sa Facebook. Yung resulta. Yung other result, di ba? Ah, ganun ba? So, ibig sabihin, interesado ka dun sa aking online business platform. Okay? Sabi niya, yes. Ngayon, bago kita payagan, or bago ko ipakita sa'yo yung aking business platform, gusto muna kitang tanungin. May mga ilang questions lang ako sa'yo para malaman ko kung qualified ka or kung para ba sa'yo itong opportunity na. Do you want to continue? Okay? Pwedeng ganun, pwedeng ganun. Pag sinabi yan, yes, I want to continue. Kasi yung taong interesado talaga, ang sasabihin niya, yes, I want to continue. Diba? So, yun na. So, pag sabihin, do you want to, pag sabihin yes, ganito na yung next question mo. Bakit mo gustong gawin yung online business mo? Pag sinabi niya, kasi gusto ko magkaroon ng additional source of income. Pag ito naman sabihin mo, gusto mong magkaroon ng additional source of income, tama? Para saan naman? Okay? Tanongin mo sa kanya, bakit niya gusto magkaroon ng additional source of income? Bakit? Para saan yun? Pag sinabi niya, kasi gusto ko para sa family to, family ko to, para mabigay ko yung pangailangan nila. So, next question, ganito. So, good answer, Michael, ha? So, para sa family mo. I like your answer. Ngayon, kung para sa family mo, let us say na, ganito pala yung sabihin ko pala muna. Magkano naman yung income per month na tinarget mo para makatulong sa family mo? Parang ganun. Pag sinabi niya, pwede na sa akin kahit 20,000 per month. Okay? So, ganito naman sabihin mo. Let's say na kumikita ka na ng 20,000 per month. Ano yung matutulong sa'yo nun? Ano yung matutulong sa family mo? Ano yung matutulong sa'yo ng 20,000 per month? Sinabi niya na, mabibigay ko na yung pangailangan ng family ko, mababayaran ng kuryente, tubig, and etc. Pagka ganon, ibig sabihin lang nun, seryoso talaga siya na gawin yung business. Kasi nasasabi na niya yung reason why niya. Na pag-uusapan nyo na yung reason niya bakit niya gusto na magkaroon ng online business. Kasi sa business natin, kailangan kunin mo muna yung dahilan niya. Kailangan magkaroon kayo ng connection. Hindi lang parang pagkakitaan siya. Kailangan alamin mo ng kaunti yung kanyang background. So, tuloy na natin. So, pagka sinabi niya na, so yun nga, para mabigay sa pangailangan ng family ko. Ngayon, ito tanong mo. I-challenge question mo siya. Sabihin mo, gaano ka naman kaseryoso na kumita ng 20,000 per month para ma-achieve yung mga goals na sinabi mo sa akin? Kung ituturo ko sa iyo yung different ways to earn 20,000 per month, willing ka bang makinig sa akin para matuto? Willing ka bang gawin yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve ang lahat ng ito? Pag sinabi yang yes, willing po ako, saka mo isend ngayon sa kanya yung link, registration link ng sales presentation. So, ang nangyari, papanoorin niya yon, and then babalik siya sa'yo. Sabihin mo sa kanya, after mong magawa itong step na ito, balikan mo ako. Saka ituturo ko sa'yo kung ano yung mga next mong gawin after watching that presentation. So, yung example script na sinabi ko sa inyo, makukuha mo yung loob niya. Bakit mo makukuha yung loob niya? Kasi, inalam mo muna kung ano yung matutulong sa ng online business. Hindi agad na parang ganito, how to join ko? Sige, ito. Skip mo, tong link na to, panoorin mo to. Kailan ka ba mag-join? Bukas ba? Pagka ganun kasi, parang masyado excited kumita eh. Alam mo yung muna, mag-build ka muna ng connection sa akin. Okay? So yun lang yung maidadagdag ko sa inyo about sa producing result na sinabi ni Coach Edgar. Okay, yun. So ito, mga questions. Proceed tayo. Thank you so much, Coach Pau, for sharing those experience and showing those question strategy, no? By the way, ito si Coach Paolo, nakakapag-close siya ng multiple direct referrals in one single day, no? So, kung ano yung shinare niya sa inyo, talaga nag-work yun sa kanya. Okay? So, ito, sagutin natin yung mga questions nyo, no? Ito, so ba?
Pwede ba gamitin yung tools para sa ibang products? Okay, so that's a good question, friend. And ang sagot ay yes, no? Lahat ng mga products na ino-offer natin dito sa Ignition, pati sa parating ng mga bagong products sa Unity Network, lahat yun pwedeng gamitin kahit saan, no? Sa ibang opportunity, sa ibang products, no? Pwede mo siyang gamitin. Ito. Si Barback, mayroon siyang interesting na question. May kaibigan kasi ako na networker. Networker din. Nung inalok ko siya ng product natin, bigla kasi ako binlock sa group nila. Paano kaya mapapabalik sa akin yung prospect na yon? Salamat sa feedback. Okay, Barback. Interesting yung question mo, no? Pero ang may sasuggest ko sa iyo ay huwag kang mag-focus dun sa pagpapabalik sa kanya, mas mag-focus ka sa pag-acquire ng mga bagong prospect, no, na magiging interested dun sa offer mo. Okay, kasi baka masayang pa yung oras mo kapag hinabol mo lang siya ng hinabol, no? Imbes na nakakahanap ka na imbes na yung oras mo, imbes na ilalaan mo yan sa much better na mga prospect, no, mas interested na prospect, naubos lang dahil kakahabol dun sa ano na yun, dun sa prospect mo na yun. Huwag ka manghinayan sa kanya, no? Kumbaga, napakadaming prospect and wag mo siyang panghinayangan. Okay? Coach Ed, gusto ko mag-blog post pero hindi ako marunong. Paano po ba? Okay. Madali lang yan pag lumabas na yung product natin. Madali na lang yan. Okay, so ito. Sabi ni Irene, ito yata, feedback niya yata ito sa tinuro mo, bro. Paulo, no? Di kaya sa dami ng question natin, mawala siya ng interest. Kasi nga madaming question, no? Ano bang na-experience mo dyan usually, bro? Pag tinatanong mo yung ganun kadaming magkakasunod na question. Sige. Ganito yan. Sa experience ko, may ganun talaga na mabubuisit bakit ang daming question. Diba? Pero sa experience ko, ang ginawa ko kasi, ganito. Yung mga ganung klaseng tao kasi na ganung klase ng tao na ang dami mo namang question, gusto kang mag-join eh. Ganito gawin mo. Bigay mo sa kanya yung link agad. Kung ayaw na yan ng maraming question, ibigay mo sa kanya yung link ng, usap itong IM. Saka mo sa kanya ipapanood. So ngayon, magustuhan niya o hindi, wala na tayong magagawa. Kasi yung mga ganong klase ng tao, meron silang mental attitude na gusto agad ng kitaan na sobrang mabilis na resulta na parang magic. Yung ganun. Sa experience ko, dalawa yung nangyari sa akin. Ang nangyari, una, hindi na siya bumalik. After niya mapanood yung IM. Pangalawa, bumalik siya sa akin. So ngayon, nagustuhan niya yung IM na willing na siyang mag-join. So ngayon, ang ginawa ko, binalik ko siya dun sa same process. Tinanong ko siya ulit ng mga question na tatanungin sa kanya. Kasi una kasing dahilan natin, bakit kailangan mong dumaan sa ganong klase ng question? Unang dahilan, para yung mga team natin na mapapag-join natin, mga qualified, yung mga seryoso talaga, yung willing makinig sa atin. Kasi tayo kasi, kailangan, kung gusto mong mag-build ng isang malaking organization, kailangan mga positive at handang makinig sa'yo. Hindi yung pasasakitin lang yung ulo mo na sa bandang huli, sisisihin ka nila. So, pwedeng ganun yung gawin mo. Una, ibigay mo yung link. Pagka nagustuhan, itanong siya ulit ng mga questions na sinabi ko sa inyo kanina. Pero kung sinabi niya na, pwede bang hindi ko muna sagutin yung question na yan, ituro mo na agad sa akin kung paano mag-join. Pwedeng gano'n, di ba? Ngayon, kung ayaw talaga niya ng question, gusto niya agad mag-join, ganito gawin mo. Ituro mo na sa kanya agad kung paano siya makapag-join. Okay? So ngayon, makulit ako eh. Ganito yung ginagawa ko eh. After niyang mag-join, tatanungin ko siya ulit. Kukulitin ko talaga siya. Kailangan mong sagutin yung question ko. Dahil pagka hindi mo nasagot yung question ko,
paano kita matuturuan ng mga specific strategies, di ba? Kasi hanggat hindi niya nasasagot yung question ko, hindi ko siya matuturuan. Hindi ko siya mag-guide. Kasi matigas ang ulo niya eh. Kaya after niyang mag-join, binalik ko siya sa dating proseso. Pinasagot ko sa kanya yung mga question na yun. So, ganun lang yung pwede mong gawin, ha? Okay? Una, kailangan talagang high quality of prospect. Pagka ayaw niyang sagutin, bigay mo agad yung link. Okay? Pero as much as possible, mas maganda kung masasagot niya yung mga answer. Kasi sa ganong klase ng paraan, mako-close mo siya. Mako-close mo siya, mararamdaman niya yung sincerity na tinatawag. So, yun lang yung may share ko muna sa ngayon. Okay, thank you, bro. And ito, isa din sa ano, no, sa kailangan mong ma-realize na importante, no? Pay attention dito, importante itong sasabihin ko. Kapag yung person kasi tinanong mo ng mga ganong klaseng question, tapos narinig mo yung sagot nila o nabasa mo yung mga sagot nila na super detalyado, alam mo yun, detalyado yung pagkakasagot nila dun sa question mo, tapos tipong mahaba, no? Yun yung isa sa mga clue, no? Yun yung isa sa mga clue na yung person na kausap mo talagang seryoso. Okay? Yun yung ano, minsan yun yung mga ganong klaseng person, hindi mo namamalayan, mamaya yun pala yung magiging super affiliate or agila ng team mo. Ba yung mga ganun, yung mga talagang ano, alam mo yun, clear sa outcome na gusto nilang makuha. Yung tipong tinanong mo lang ng magkano ba yung income na gusto mong kitain, ang dami ng kinuwento. Ibig sabihin yung ganung klaseng person, clear yon sa gusto niya mangyari sa kanyang buhay. No, isa yun sa mga ano isa yun sa mga quality ng mga nagiging successful. So, yun yung mga klase yung mga ganung klase ng prospect. Talagang i-entertain mo yun ng maayos, i-entertain mo yun ng mabuti dahil baka yun yung maging isa sa mga top leader ng team mo. And importante yun kasi nung binalikan ko yung mga conversation ko noon, no, sa mga pinagtatanungan ko noon, for example, si JP Veneracion, tsaka yung mga dati kong ina-approach dati, ganun ako sumagot sa mga question, detalyado. No, tipong tinanong na ako simple question, yung mga sagot ko, ganito kasi, kaya ganito yan, kasi ganito yan, at kaya yan ganyan, kasi ganito ang gusto ko mangyari. Alam mo yun, yung mga ganong klase ng tao, no, yung ganun sumagot, kaya ka nagtatanong na marami ring question. Kasi kapag yung prospect mo, ang dami mo ng tanong, ang sagot lang, okay, mga ganun. Yun yung mga ano, alam mo yun yung mabilis mag-quit, baka yun yung mabilis mag-quit, baka hindi mo seryoso. Di ba? Pag seryoso ka sa isang bagay, talagang ibubuhos mo, passionate ka di ba? So yun din yung isang reason kung bakit tayo nag-propose ng question. Inaalam natin o kina-qualify natin yung mga prospects. Okay? So ganun guys. So question pa. Si Lick, may question siya. Yes, okay lang yung VPN basta nakakapag-connect ka sa internet, okay lang yan. Bakit iba-iba yung name ng iyong product? Mostly mga ano lang yon. Marami kasi tayong product, no? Marami tayong product na ino-offer sa marketplace. Siyempre, pag maraming product, marami ring way para kumita ng commissions. Ito. Ano po ba ang posibleng mga product natin? No? Yung sa next month, yung ilalabas natin mga product, mga software products, no? Mga blog and capture page builder. Basically, yung mga software product na yun yung magbibigay ng solution sa mga kagaya nating mga entrepreneur na hindi techie. No, kasi, yun nga sinabi ko nga doon sa event, ang daming mga entrepreneur gustong maging successful gamit yung internet. Kaso nga lang, napipigilan sila o na-challenge sila pagdating dun sa technical side. So, yung mga product natin, yun yung magsosolve nung challenge na yun. Para ikaw, kung hindi ka techie, magawa mo rin yung mga strategy na ginagamit ng mga top earners. No? Kung hindi ka techie or hindi ka magaling mag-set up, o kung wala kang oras sa pag-set up ng kung ano ng mga website, tapos gusto mo rin magamit yung mga malulupit na, kung gusto mo rin magkaroon ng mga websites
na ginagamit ng mga top earners sa industry natin, yun, yung mga software product na yun yung magbibigay ng way para magawa mo yun. Ayan. Sige. Totoo po ba na magtataas na yung product this September? Hindi po tayo magtataas ng product, ng price ng product, no? Ang mangyayari, magkakaroon tayo ng bagong product na iba yung price point. No, hindi po magtataas yung presyo ng OPT. Actually, ipo-pull out na natin yun sa market. So, Martin, make sure na bisitahin mo yung group page natin at may mga information na doon, no, na pwede mong panoorin sa mga detalye ng mga bagong paparating. Kasi pag hindi mo na panood yung mga bagong updates na yon, baka mapag-iwanan ka, no? Hindi mo masabayan yung launch na gagawin natin next month. So make sure na magmadali ka, no? Magmadali ka na puntahan yung group page natin mamaya. Tapos tignan mo yung mga updates na andun. Sa lahat sa inyo guys, sa lahat ng mga members ng Ignition Marketing na hindi pa clear or medyo hindi pa na nagigets kung ano yung mangyayari next month, guys, huwag nyo sayangin yung opportunity na to na mangyayari next month sa launching natin. No, yun yung perfect time para i-apply nyo ito. No? Yun din yung perfect time para makabuelo ka ng mabilisan sa pag-create ng iyong resulta. No, kung gusto mo kaagad meron kang ma-produce na resulta. Kasi pag nag-launch tayo guys, ganito mangyayari. Ang daming kikita ng malalaking income. Yun yung perfect time na gamitin mo yung mga result na yon para makapag-create ka ng sarili mong success end result. Okay, so sa mga member natin na hindi pa aware sa mangyayaring mga updates, kung hindi ka pa aware sa mga bagong products na ilalabas natin, no, later, after ng webinar natin, magmadali ka, puntahan mo yung group page natin. Okay, kailangan updated ka kung gusto mong sabayan yung launching na mangyayari next month. Huwag mong sayangin yun. No? Okay? Si Martin, hindi pa po ako na-accept simula ngayon. Anong full name mo sa Facebook, bro? Para ma-accept ka namin. Ano yung full name mo sa Facebook? No? And make sure na nakapag-join ka, no? Nakapag-request ka. Ayan, Yasmin, puntahan mo yung link na binigay ko. Tapos, just click join group. May exact date na ba? Wala pang exact date, pero ang target date natin ay last week, no? 4th week of September. So, bago tayo, habang papalapit doon sa petsa na yon, i-update namin ang buong community sa specific dates. Mawawala na siya in terms of availability sa mga bago. What I mean is, hindi na natin siya i-offer as a single product, no? Yung 2999. Hindi natin siya i-offer. Okay, pero yung mga bumili nun, for example, bumili ka ng OPT, ma-access mo pa rin siya. Kumbaga tatanggalin lang natin siya sa market. Martin Paul Salagwe. Naka-join ka na ba? Tingnan mo bro yung group page kung nakalagay pending approval. Ibig sabihin naka-join ka na. Kung walang nakalagay na gano'n, ibig sabihin hindi ka pa nag-request. Kasi nung nakaraan, ito. Salagwe ba? Tama ba, bro? Ayan, in-approve na kita ngayon, ha? Pwede mo nang i-check ulit ngayon yung group page. Si Arnold. Bro Arnold. Sa'yo to, no? Ikaw ito, nagtatanong. Ang gagawin mo, magre-register ka ulit dun sa email na inaano natin, no? Email na, link. Yung sa link ng daily webinar natin.
mag-register ka, it's either, siguro pwede kang gumamit ng bagong email para make sure na ma-capture yung pangalan mo. No? Kasi yung mga hindi nagkakaroon ng name sa webinar, ano yun yun yung nag-click ng one-click registration. Pero kapag yung ni-register mo mismo yung email address mo at yung pangalan mo, yun, may pangalan ka. Si Yashmin, wala sa Yashmin, wala ka sa pending. So, ang gawin mo, mag-join ka na lang tapos kontakin mo yung staff natin, no? Sa Facebook group page para mapa-approve ka. Okay? Ito, si Arvin. Ayan. Sige, approve na approve. Si Arvin Merin. Okay guys, so ganun I hope marami kayong napulot na bagong ideas na pwede nyo gawin dito pa lang sa result circle na to, no? So unang-una, use others result, no? So ngayon pa lang, mag-isip ka na kaninong resulta, kaninong success stories, no, ang pwede kong gamitin para makabuelo ako, para masimulan ko tong result cycle na to, no? For example, kung part ka ng Team Lakay ni Brother Arnold Pumihik, no? Sino sa grupo nyo yung may resulta na pwede mong gamitin? For example, si Arnold, syempre, daming resulta niya, no? Isa sa mga top earner yan. Pwede mo siyang kontakin or kausapin. Coach Arnold, pwede ko ba, ano yung mga post or success results mo na pwede kong gamitin muna habang wala pa akong resulta? Okay? Siyempre, yung mga coaches natin, very willing yan magpagamit ng no? Very willing yan magpagamit. Kasi pag ikaw nagka-resulta, siyempre may yun, di ba? Magandang epekto sa kanila. So, huwag ka mahihiya, no? Gusto nila yan. Gusto ka nilang tulungan. Kami dito, gusto ka namin tulungan. Dahil kapag tinulungan ka namin, no, makakatulong ka din sa pagtaas ng result. So, tulungan talaga tayo dito. So, yan. Kaninong mga success stories, results ang pwede mong gamitin? Okay? Alugugin mo yung group page natin. Tignan mo yung mga post doon. Tignan mo kung sino yung mga sa top earners list natin. Tignan mo. No? I-research mo sila. Kaninong results yung pwede mong gamitin. You can start with this para mapag-produce ka ng sarili mong resulta. And then, continue the cycle. Okay? So, yun lang guys. I hope marami kayong natutunan and mag-take kayo ng action and bisitahin yung group page natin para lagi kayong up to date sa mga mangyayari. Okay, so again, magkita tayo bukas. Tingnan natin kung ano yung topic natin bukas. I-announce na lang namin yung via email. Pero yun, more result, more power, and God bless sa inyong lahat. No? Breakthrough. 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 Yes, yeah. Ito pala, breakthrough. Tag ito, hashtag, no? Ang mga gustong tumingin ng picture, ito, i-redirect namin kayo dyan. Hmm? One, two, three, breakthrough!